Mga kaabi, kain po muna tayo. Niluto ko po yung iba para matigman natin yung ating crayfish. Kaya lang, hinilabos lang muna natin. Sa susunod natin, lalagyan ng sabaw. Titigman lang natin para alam natin yung lasa ng ating alagang crayfish. Ngayon, kapag nakapagparami na tayo nito, siguro kada isang linggo kakain tayo nito, yung ulam natin. Ngayon mga kaabi, kain muna kami. Yan mga kahabi, umorder tayo ng mga crayfish na breeder size na. Umorder tayo ng 23 yung mga kahabi. Ayan o. Ang gaganda nila mga kahabi, ang lalaki. Yan ito mga kahabi, ito yung ilalagay natin sa rep tub para maumpisahan natin i-breed. Yan, kaya binabasta ko ng mga kahabi yung ating mga rep tub kasi ito yung ilalagay natin. Kaya mga kahabi, magkakahiwalay na rin yung niyan, female at saka male. Ito male to mga kahabi, ito naman yung female. A few moments later. Ay mga kahabi, ito po yung mga nasetapan natin ng breeder ng mga Australian Red Claw crayfish natin. Yan mga kahabi, pakita ko lang po sa inyo yung mga breeder natin na nasetapan na natin yung mga rep tub ng mga ARC natin. Ay mga kahabi, kung mapapansin nyo lang yan, hindi tayo talaga gumagamit ng aerator kundi natural lang yan mga kahabi. Ang hides lang nila mga bato. Ayan, ito ang laman nito mga kahabi, 2 trio. Yan. Tapos ito sa kabila, naparami lagay ko rito mga kahabi. Ang nakalagay rito 5 trio. Kaya medyo babawasan natin to mga kahabi kasi masyado marami. Siksikan sila rito. Kaya sa tingin ko hindi pwedeng ganon. Kasi pag mag-aaway-away, pero marami namang hides yan. Yan. Maraming hides yung mga kahabi, mga bato, malalaki. Yan Hindi natin makikita ngayon mga kahabi kasi umaga. Sa gabi talaga sila makita nyo lumalabas. Pero kung mapapansin nyo yung mga setup natin na bato na hides, nakasetup po yan na maayos. Hindi yung basta-basta lang nailagay. Kasi delikado yan pagka nadaganan sila Kaya maganda pagkakasalansan ng bato. Yan. Lahat sila dyan nakatago. Yan. Yung sa San Mateo natin mga kahabi, magandang pagkaka-setup ng nila. Ito mga kahabi, dadagdagan pa natin ng mga plants to kasi yun sa San Mateo, ang ganda ng tubig nila kahit na sabihin mong talagang walang aerator yan. Walang air pump yan. Pero yung tubig nila, masasabi mong water quality. Kasi ang ganda ng ng tubig. Kaya yung plants ito, medyo dagdagan pa natin para yung ammonia maiwasan natin kasi ang magtatanggal niyan yung mga plants. Ang gagamitin lang natin ng plants dito yung yung hornwort na tinatawag. Ayan, pupunuin natin yan. Mas maganda kung punuin kasi nakakalabas naman sila dun sa hornwort. Sa San Mateo nga nakakatuwa kasi pag lumabas yung ating mga crayfish,
talaga namang yung pati duckweed soup pala mga kahabi, lalagyan din natin. Kasi yun yung nakikita ko doon sa San Mateo, yung duckweeds. Pag umangat yung mga crayfish natin, talagang hindi mo mapapansin yung crayfish kung hindi gumagalaw. Kasi yung buong katawan nila, buong muka, punong-puno ng duckweeds. Okay naman yung mga kahabi yung lagay ng mga crayfish natin kasi wala naman namamatay mga kahabi. Kaya sa tingin ko mga kahabi, okay, success yung setup natin na ganito. Ayan o. 5 trio to mga kahabi. Tapos ito sa kabila, meron din tayo dito mga kahabi. Katabi lang yan. Ito naman isang trio lang to. Yan mga kahabi. Isang trio lang yan mga kahabi nakalagay rito. Pero para sa akin mas maganda kung isa o dalawang trio sa isang rep tub. Para hindi sila sigan sa isang rep tub. Ayan o. Ito medyo dinamihan ko na rin yung hornwort. Mapapansin nyo yan. Tapos yung duckweeds marami. Yan. Mas maganda nga mga kahabi kung malalagyan pa natin to ng yung pebbles sa tinatawag doon sa mga nilalagay sa aquarium. Kasi yung nasa San Mateo ko may pebbles yun. Kung napapansin nyo yung vlog ko nung nasa aquarium sila ng mga kahabi yun, yung mga nasa aquarium na crayfish ko, tinanggal ko yun yung isang buo. Tapos inilipat ko sa rep tub pati yung mga pebbles, yung mga bato-bato na maliliit. Doon ko nilagay. Ngayon, ito sa obserbasyon ko lang, yung mga dumi ng crayfish natin, andun sa mga bato na sa ilalim. Kaya hindi gaanong nagagalaw din yung mga dumi nila. Mo makikita kasi may pebbles nga, may mga batong maliliit Kaya, pero pag pagka inamoy mo yung tubig, walang mga amoy na sasabihin mo may amoy niya. Talagang maganda yung pagkakaano ng tubig. Kaya sa tingin ko, yun ang nakikita ko na kulang pa rito sa setup ko rito sa iba nating rep tub. Kaya lalagyan ko to ng buhangin sa ilog para isahig dito sa nila, sa pinaglalagyan nila mga kahabi. O ngayon, nasa pag-oobserba pa rin tayo pag gano'n naman nilagay natin kasi yun nasa kabilang rep natin, mga pebbles na maliliit na bato. Eto, buhangin naman ilalagay natin. Kaya, obserbahan ko pa rin to mga kahabi kung okay sa kanila yung buhangin din. Pero nagpakuha na rin ako ng buhangin sa ilog. Bali, ang rep tub pa lang natin na nalalagyan ay 5 rep tub, pero ang laman nito mga kahabi, eto kagaya ng itong isang trio lang to. Ito 5 trio, iyon 3 trio. Ibig sabihin meron na tayo ditong 9 na trio ng ating mga crayfish. Yung sa San Mateo, yung isang rep tub ko, 2 trio, tsaka yung kabila 4 na trio. Di siyam, meron na tayong 16 na trio mga kahabi nakalagay sa ating mga rep tub. Kaya mga kahabi, kaya ito mga kahabi talagang pinararami ko para lang sa ating pagkain mga kahabi. Ayan, kaya tuloy-tuloy tayong nagbi-breed ng ating mga crayfish. O ayan o. Ngayon pagka may bumili naman, nagbebenta naman tayo. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagbi-breed. Tapos meron ako doon nasa nasa aquarium pa na mga ARC na 3 inches. Ngayon
gagawin ko rin silang breeder kapag hindi sila na out. Ayan, kaya sabi ko nga 20 rep tab ko rito sa aking mga alaga ng isda, gagawin ko yung 10. Pag hindi na out yung iba nating crayfish doon na pinalalaki, gagawin din natin silang breeder para huhustuin lang natin to na 10 rep tab, kasi hanggang doon lang yung kaya natin. Bukod doon, kapag ito mga kahabi nag-anakan, sigurado magpupuntar tayo ng mas malaking pond. Pero okay naman mga kahabi, magkaanakan sila. Handa naman tayo mga kahabi na magkaroon ng mas malaking pond. Kasi ito, mga kahabi, kung gagawa tayo ng mas malaking pond, na pagpalagay natin tarapal pond lang, ito nakabasta na mga kahabi, yung setup na to. Kaya inayos ko ulit yung mga rep tab ko, kung mapansin nyo, ayan. Ayan, ito yung 2 rep tab pa, medyo inayos yan kasi merong leak yan mga kahabi, kaya idinikit natin ng dikit sa aquarium. Ayan mga kahabi, ayan, medyo nililinis-linis ko na rin to para kung sakasakali mong magpisa yung ating mga crayfish at marami na tayong mga kraylings, nakahanda na tayo dun sa paglalagyan ng ating mga mas malaking pond. Ayan, meron na rin akong nabili na tarapal, kaya kung sakasakaling ganun man mangyari, hinahanda ko na yan para mas maganda yung lagayan natin. Tapos nagpapatuyo na rin tayo ng kawayan na gagawing hides nila. Ayan mga kahabi, kung mapapansin nyo, ayan mga nakabasta na yan. Pinututuyo ko to mga kahabi kasi mahirap kapag sariwa yung ating kawayan, medyo matagal yung proseso na palit yan ng palit ng tubig, kasi yung katas nga nung kawayan medyo matagal matanggal kapag sariwa yung kawayan natin na gagawing hides. Ayan mga kahabi, pinakita ko na rin po sa inyo yung aking mga rep tab na naayos na pinaglagyan na ng mga breeder natin ng crayfish, kaya tuloy-tuloy na natin itong mga kahabi na mapaparami. Nakahanda naman na tayo dyan mga kahabi. Paano mga kahabi, hanggang dito na lang po ang ating video, at maraming pong salamat sa inyong pong pagsuporta sa Aljeros Vlog. Pakisubscribe po ang ating channel, pakipindot na rin po notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. See you next vlog. God bless po mga kahabi. Bye bye.